Magsitayo po ang lahat. Magsisimula na po ang mediation. Ang nais ko lamang mapakinggan ay pawang katotohanan, buong katotohanan, walang labis, walang kulang. Mangyaring maupo na po ang lahat. Ang nagrereklamo, ano ang iyong pangalan? Delinda Lumayno Mota, ma'am. Ilang taon na po kayo? 49. Saan po nakatira? Bagong Silang, Caloocan City. Ang inireklamo, ano ang iyong pangalan? Normalin Ayuste po. O, ilang taon ka na? 38 po. O, saan nakatira? Sa Bagong Silang, Caloocan City po. Maaari po bang isalay sa inyo ang mga pangyayari sa likod ng inyong reklamo? Nay, Oh, anak. nandito na po yung mga requirements para sa titulo ng lupa. Ay, naku, Saan niyo nandiyan na mabuti, ba? Nay, ha? Tapos kayo Oo. nang bahala. Oo, naku. Basta, Nay, balitaan niyo ako kaagad, ha? Pag nasa pangalan ko na yung titulo. Oo naman. Naku, madali lang ito. Pipil-apan lang to. Huwag kang mag-alala, anak. Aasikasuhin ko kagad ang titulo. Sobrang excited na ako, Nay! Ako rin. Nay, Uy, anak. aalis na po ako. Ah, Kayo nang bahala dito sa bahay. Basta, Nay, susulpot-sulpot na lang po ako kapag maluwag ang schedule ko. o basta mag-iingat ka, anak, ha? Uy, siya nga pala. Bukas, yung isang kapitbahay natin, pupunta ng NHA. Sasabayan ko na para maibigay ko na tuloy yung mga requirements na mabigyan na tayo ng titulo. Ay, naku, Nay, sige po, mabuti yun, Nay. Sumabay na kayo sa kanya. Oo. Basta, Nay, ha? Pagkakatiwala ko muna sa inyo yung titulo ng bahay. Tapos po, magpapadala na lang ako para sa mga kailangang bayaran. Okay, anak. No problem. Sige. Sige, Nay. Oo. Mag-ingat kayo dito. Oo, anak. Enjoy itong bahay natin. Oo, anak. Salamat, sige, anak. Nay. Sige. Bye-bye po. Pagpalain ka ng Diyos. So, nasaan ang katibayan na kayo ng nanay mo ang namili nun? Nasa akin, ma'am. Maaari bang ilabas mo ngayon? Yes, ma'am. Ito, ma'am. Halo-halo na po. Maaari bang kunin mo, PO3? Pinaserox ko po, ma'am, kasi malabo na yung unang ano. Binigyan mo ba ng kapahintulutan na ang nanay mo ang mag-asikaso nito? Yes, ma'am, kasi nandun ako sa Laguna. Bigla lang po ma'am yan sumulpot eh. Tapos yun, nangangamkam, pinapalayas kami ang nakatira, kami ang nag-alaga sa lola ko. So, alam ng iyong kapatid na nanay nitong nirereklamo mo ngayon na sa iyo yung bahay na yon. Yes, ma'am. So, ano Ay, ang usapan ganda nyo ng ng ano, nanay ganda mo naman sa ng lupa bahay. na ito? Pag ako nagsasalita, huwag mo ko sabayan, ha? Sino nagpatayo ng bahay na yon? Ako, ma'am. Si nanay ang nag-asikaso. Ba't di mo tiniran kasi? Kasi ma'am, naghahanap buhay pa ako sa Kalamba dahil dito nung araw sa Bagong Silang, wala pong hanap buhay na maganda, puro talahiban po. Oo nga, talahiban niya nung araw eh. Ikaw ang nasa Laguna, nandun ang trabaho mo. Oo. Anak, heto. Nay, bakit ko naman ganito? Bakit? Bakit to kayong title holder ng titulo? Tapos kauunan niyo lang ako. Nay naman, ano naman pong gusto niyong palabasin dito? O anong title holder ako ng titulo? Ha? Nanay mo naman ako. Ano bang pinagpuputok ng butsi mo? Ha? Parehas nating pinaghirapan yan. Parehas nating inayos siya. Basta ba kung hindi ko nilagay ang pangalan mo? Nay, akong nagpakahirap para ho bumalik magpatay ng bahay at lupang to, tapos makikita ko na hindi naman ho pala siya pakapangalan sa akin. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan, ha? Anak lang kita! Ganun! Anak ko lang ako! Oo! Kaya ganun ka kapal ang mukha niya para akinin ang hindi sa inyo! Ba't ako walang yang ito? Hayop ka! Ay! Bakit naman ganun? Kung alam kong ganyan lang matatagdag ko, di sana hindi na lang pumunta dito! May naman eh! Bakit naman kayo ganun? Ako napakahirap tapos ganyan gagawin niyo sa akin! Tumigil ka! Lumayas ka na! Pakawalang niya! Ba't
Matagal na panahon na nagtatrabaho sa Laguna si Daylinda para maipundar ang kanyang bahay at lupa sa Caloocan. Pero pag uwi niya, may iba nang umaangkit sa bahay at lupa niya. Nandito ako para sabihin sa iyo na ngayon wala nang nanay ko. Babalik na ako dito sa bahay. Walang niya itong matandang to. Pag may pagkakataon, mapatayin ka namin! O, ang tanong ko sa'yo, ano ang katibayan mo na ikaw ang dapat tumira sa bahay na yan? Ay, pare! Hoy, kumusta ka na? Tagal nating hindi nagkita. Ano balita, kumusta? Pumunta nga pala ako sa bulo ng nanay mo. Ang dami nga naghahanap sa'yo dun eh. Namatay ang nanay ko. Naku, Mare, pasensya ka na ha. Hindi ko kasi alam na hindi mo pala alam. Sabi nila, walong araw na din sakit ng nanay mo. At hindi niya to kinaya. At ang sabi pa nila, sa mga pamangkin mo ipinamana ang lupa at bahay niyo doon. Nung tumira na po ako, ma'am, nakiusap siya sa akin. Oh, John Ang Six, sabi niya, ang mukha mo. Kailan ka tumira Bigla doon? ka lang dumating para hindi palayasin kami. ko po alam na Kamkamin mo namatay ang lahat. nanay ko. Kailan, hindi mo alam namatay nanay mo? Hindi nila ako hinanap sa Facebook Oy, lang po ako nandiyan ka lang sa nagtitinda ng tabi-tabi. manok. Alam Ngayon, mo ma'am, kung saan yung kami dating border ni nakatira. nanay, Hindi nila sinabing patay Hindi, na nanay ma'am. mo? Tatapatin na kita. Nandito ako para sabihin sa iyo na ngayon wala nang nanay ko. Babalik na ako dito sa bahay ko. Aba, Chang, sa amin po pinamana ni Lola ang bahay na ito. Dahil ang sabi po niya, nung kasagsagan po ng pagkakasakit niya, kami lang po ang nagtiyagang mag-alaga sa kanya. Hanggang sa malagutan po siya ng hininga, kami lang po ang kasama niya. Kaya kung sino man po ang may karapatan sa bahay na ito, walang iba po kundi kami lang yon. Akong bumalik at gawa ng bahay na to. Pero kay Lola nakapangalan ng titulo ng bahay na to. Kaya may karapatan kami dito sa lupa at bahay na to. Kung panahong hinahanap ka niya at wala siyang pambili ng gamot. Sino gumagawa ng paraan? Ako. Sino nag-aalaga sa kanya? Nagpapakain sa kanya? Nagpapalit ng diaper niya? Ako lahat. Ikaw, nasaan ka? Wala. Tiniis mo siya. Tapos ngayon, bigla kang susulpot? Para ano? Para kami itong bahay na to? Hindi kayo papayag. Sa aming dalawa nakapangalan ng titulo ng bahay at lupang to. Kahit kaninong patanungin sa aming dalawa at kahit pa tayo saan magpunta, ipaglalaban ko ang titulo ng bahay na to dahil dugot pawis ko ang binuhos ko para mapatayo ang bahay at lupang to. Alam ng iyong kapatid na nanay nitong nirereklamo mo ngayon na sa iyo yung bahay na yon. Yes, ma'am. Na ikaw ang naghuhulog doon. Totoo Yes, yan, ma'am. hindi yan At hindi ang naghuhulog. nanay mo, representative mo lang ang nanay mo. Parang ganun, ma'am. Oo, pero Hindi. pinangalan mo sa nanay mo rin kayong dalawa para makapag-asikaso siya, ganon. Yes, ma'am. Wala sa iyo mga resibo ng pagbabayad. Ay mo, may Yung kopya. sa panahon ni nanay ko, ma'am, 1 taon at 3 buwan. Nasa iyo? Yes, ma'am. Ang Aba. sabi sa init si ma'am, pwede na raw Bakit to. napunta sa iyo? Binigay ng nanay mo sa Binigay iyo? ko po sa kanya. Siya, ma'am, binigay niya sa Binigay akin. ko po sa kanya yan. Hiningi Kasi ko, akala ma'am, ko hiningi mabait ko. eh. Iniwan niya sa akin ng lola ko eh. Hindi sa'yo iniwan dahil Oy, patay ang na siya. kapal mo Di siyempre, mo. nasa Binigay bahay. sa akin yan ng Kinuha lola niyo ko, iniwan sa akin. para palabasin yung Ah? abandon. Bininta niyo na nga yung Kapal ang likod mukha eh. mo. Hindi ko Bakit alam eh. binenta Ano yun pinenta, dahil sa Alin? lola ko Yung namatay? sinahod ko sa paluagan, ma'am, ang sabi ng nanay ko, magpagawa pa tayo ng isa, huwag mo nang pagandahin to. Eh di Naku, sumawad ako ng dami mong 20 mil, ma'am. istorya. Yun yung nasa likod. Wala ka naman doon, wala Bininta ka nila, doon. ma'am. Ang sabi ko, bakit Napakasarap daw bininta? Yung pinagawa niyo sa likod? Yes, ma'am, para paupahan. Ay, sinagbenta. Sila. Namatay po yung lola ko, binenta namin ng nanay ko sa likod dahil wala akong pampalibing. Saka Totoo nung yan, ma'am. nagkasakit, Nagkapinsin wala kami yun, ang pambili-bili isang ng mga ano, gamot. 5,000 buwan-buwan. Tapos Hospital ang pa. ano naman, ma'am, ang pinanlilibing naman, eh murang-mura naman po pang masa. Tapos nung hinanap Ganda ko mo po, magsalita, walang lapida parang alam mo at lahat. nasa ilalim pa po. Sa palagay mo, Apartment. bakit hindi ka ni-notify na patay na ang iyong ina? Kasi ma'am, nung umpisa pa lang, nagka-ideya sila na kanila Oh, mapunta sama yung ng bahay na isip yan. mo. Ilan kayo nakatira kayo sa bahay na yun ngayon? Ako ma'am Mag-isa sa lang sala, po siya, at tsaka saka may siya sa kwarto kinakasama ma'am, siya. sa kwarto siya, at saka yung kusina, yung anak niya, yung kapatid niya, yung anak ng
kapatid niya, yung nakatira doon sa kusina, lalaki, si Henry. Tatlong Nung dumating po sumulpot. ako, ma'am, Tapos may ang mga sabi niya sa akin, Ikaw "Ante, pinalayas. yes, ma'am. Sinungaling po, hindi po totoo yan. Paano ka na pinalayas? Ano Dinadaan sinabi nila sa'yo? ako sa takot, ma'am. Sige. Takutin mo. Walang niya atong matandang to. Dating-dating ka pa rito. Pag may pagkakataon, mapatayin ka namin! Anong pinangahawakan mong karapatan mo na tumira ka sa bahay na yun? Kasi po, yung lote na yan, Ano ang pinangahawakan mong karapatan kaya gusto mong tumira sa bahay na yon at pinalalayas mo si Dailinda? kami po ang nag-alaga sa lola ko. Ikaw ba naghulog doon sa Hindi LJ? po, lola ko po. Eh, may Ay, kanino karapatan po galing ang nanay pera? ko dahil anak Pangulog ko ang ng lola nanay mo. ko. Kaya nang galing? Pangulog Sa ng lola ko po. Saan galing ha yung kanyang pangulog? Sa paghahanap buhay niya po. O, ang tanong ko sa'yo, ano ang katibayan mo na ikaw ang dapat tumira sa bahay na yan? Kasi po, ma'am, hinahatiin na po yan ng NHA. Hindi, Sa nanay sagutin mo ko na. at saka May sa katibayan kanya. ka ba na ikaw ang may karapatan sa bahay na yan? Meron po, ma'am, kaming O, sige. dokumento. Ito po. Nasaan? Akin na. At tinitirhan po namin, ma'am. O, wala kang Yung ano pangalan ng dito. nanay ko. Wala kang pangalan dito. Wala po, sa nanay ko po yan. Ayan po, oh, yung Oh. kulay brown po. Eh, Meron puro po sa lola pangalan. mo to eh. Hipolita Mota. Hipolita Mota. Puro Hipolita Mota ito. Walang normalin dito. O. Nanay ko po, Norma. Ay, yun nga. Hindi ikaw si Norma. Andyan po, ma'am, sa brown. Alin? O, ang nandito, Norma at Dailinda eh. Pero pangalan mo, walang normalin. Norma po at saka Dailinda, nanay ko po yung Norma. Ay, pero ang hinahanap ko, pangalan mo. Nasaan ang pangalan mo dyan? Ilabas mo. O, sige, turo mo sa akin. Pangalan Kasi mo. po, pinatira po kami ng nanay ko Makinig doon ka. eh. Ikaw, apo. Opo. Di ba? Bago ka pa, may mga anak ang lola mo. Tinatanong kita kung ano ang karapatan mo sa bahay na yan. Ang sabi mo kasi ikaw nag-alaga. Ilang taon ka nag-alaga? 2 taon. Yung 2 taon mo ba na pag-aalaga na yon, ibig sabihin, ikaw na may-ari ng bayat lupa? Ay, hindi po. O kaya nga. Ang inaano ko Oh. lang po, tinitirhan po namin yung bahagi ng nanay ko na ipinamana na ng lola ko, na iniwan ng Nasaan lola ang katibayan ko. na pinamana ng lola mo sa nanay mo Sa ang bahay dalawa na daw yan? pong magkapatid, maiiwan yung lote. Yun po ang sinabi sa barangay at saka sa NHA. Sinabi nila, nasaan ang barangay? May papel Wala sa nga po, barangay? hindi po nga yan nakipagkasundo eh. Eh, hindi katibayan yun. Iba yung pagtira, posesyon, sa ownership. Yung pagtira mo sa isang bahay, hindi ibig sabihin yun na yung bahay. Pinatira ka lang dun eh. Marami ding uri ng pagtira. Pwede kang tenant, pwede kang caretaker. At ang pagtira mo dyan, alam mo kung ano? Caregiver ang dahilan. Mag-aalaga ka kamo sa lola mo nun eh. Kasi po, Hindi ma'am, upang ikaw ang magmay-ari na ng bahay na yan. hindi naman po namin, ma'am, inaangkin yung bahay eh. O, ba't pinapaalis mo hindi, to? hindi po namin yung pinapaalis, kami ang hindi ka pinapaalis na pinapaalis. niya. Ma'am, Kami totoo po yan, ang pinapalayas ako. niya, ma'am. Dahil Hindi ho, kontra hindi ako nagpapalayas sa apat kanya. sila, ma'am. Depensa ni Normalin, sila raw ang nagpakahirap sa pag-alaga sa kanilang lola hanggang sa namatay na ito. Kaya bilang mga apo, may karapatan daw silang tumira sa bahay at lupa ni Dailinda. Yung ginawa ninyo ay isang malaking kapahangasan. Parang wala ng batas-batas. Kung mo tumira ka doon, nag-alaga ka, iyon na, hindi ganun. Ikaw ang nandoon eh. Ikaw ang nagsabing papatay. Kayo Kasi sila po ang may magkapatid eh. problema ng nanay ko, hindi naman ako eh. Ikaw ang problema niya, hindi nanay mo. Kaya nga ikaw ang reklamo dito eh. Aba, Chang, sa amin po pinamana ni Lola ang bahay na ito. Dahil ang sabi po niya, nung kasagsagan po ng pagkakasakit niya, kami lang po ang nagtiyagang mag-alaga sa kanya. Squatter sa sarili niyang bahay at lupa. Ito ang salaysay na nagreklamong si Dailinda. Matapos siya kasi pagtrabahuhan at makapagpundar ng bahay at lupa, ang mga pamangkin niya ngayon ang umaangkin dito. May pagkakataon, mapatayin ka namin! Buwelta naman ang inireklamo si Normalin. Pinabayaan ni Dailinda ang ina nito nung nabubuhay pa, kung kaya't dapat lamang na sila ang tumira sa nasabing bahay dahil ito ang piling na namayapan nilang lola. Yung ginawa ninyo ay isang malaking kapahangasan. Parang wala ng batas-batas. Kung mo tumira ka doon, nag-alaga ka, iyon na, hindi ganun. May nasusulat na mga papel.
May mga katibayan na nagpapatotoo na 50-50 siya ng lola mo. Ikaw muna, ilang square meters yung lupa? 139, ma'am. Nandyan, ma'am. Ilan yung binenta nila? Basta, ma'am, magmula doon sa... 7-7 po, ma'am. Patingin ko, ma'am, Ay, yung mga kalahati. 45 square meter. Mga 45, Oh, binenta ma'am. na. Hindi po, ma'am, Pero kalahati. lima kayo magkakapatid, ano? Yes, ma'am. Wala ka nang makukuha kasi... Hindi po, ma'am, kalahati. Wala ka nang makukuha kasi 5 bahagi yan sa lola mo. Sa batas ng co-ownership, dahil lumilitaw ang lola mo at si Aling Dailinda ay co-owners ng lupa na ito. Sa lupa na yan ay palagay na nating may isang bilog. Ang kabuuang sukat ay 139, ma'am. 139 square meters. Hahatiin sa dalawa. So ang bahagi na ito ay para kay Tita Dailinda mo at sa lola mo. I-divide natin ang 139 square meters sa dalawang bahagi. So lilitaw, ito ay 69.5, 69.5. At kung namatay na ang lola mo, at namatay na nga, hati ito sa 5 bahagi. Dahil 5 kayong magkakapatid. Wala ka ng tatay? Mauna na namatay? Okay. So, sa 5 bahagi. Itong 69.5, kung hahatiin natin sa 5 magkakapatid na pare-parehong buhay pa, divided by 5, ang share lang ng bawat isa ay 13.9. Subalit ang naibenta na ni Norma na nanay ni itong si Normalin ay ilan? 7 times 7 square meters, lumilitaw na 49 square meters na ang naibenta. So ang nakuha ng panig, ng tiyan, ikalimang tiyan, sa pamamagitan ni Norma na anak ng nanay mo, ay sobra-sobra sa 13.9. Kaya lumilitaw na makatwiran at makabatas lamang na talagang lisanin ninyo ang lupa at bahay na yan sapagkat ang may karapatan ay si Aling Dailinda. Kung tutuusin, ayon sa paliwanag ni Aling Dailinda, siya lahat ang nagbigay ng panghulog at pambayad sa lupa na ito. Pero sa aking palagay, ay makatwiran lamang at makatarungan sapagkat ang nanay mo, Aling Dailinda, ang tagabayad mo, taga-asikaso mo, caretaker mo nung lugar na yon at pinag-asikaso mo rin sa pagpapatayo. Bagaman ikaw ang nagpipinan sa lahat ng mga gastusin, lumilitaw na may share pa rin ang nanay mo. Parang sa isang partnership o isang kasama, hindi lahat nagpipinance. Iba ay industrialist partner o kaya naman sa yung taga-manage, taga-ayos, kaya may share pa rin siya. May contribution pa siya. Pero hindi pera, yung katawan niya at pagod niya. Okay lang sa'yo? Yon, kaya ganito ang naging hatian. Bago kayo tanungin, nais ko ipaliwanag sa inyo. Kung totoo na nanakot kayo, yon ay grave threats. Nasasulat sa Article 282, kapag ikaw ay nanakot, o sa kapwa mo, nasasaktan mo, o papatayin mo, anumang mga pananakit sa katawan o sa katauhan. So, ang parusa dyan ay 6 na taon, 1 araw hanggang 12 taon. Ngayon, pwede rin kasuhan ng ejectment kung ayaw umalis. O, nasusulat sa Article 485 of the New Civil Code. 485 co-ownership. Yung share ng mga co-owners ay proportional sa kanilang mga share. O, ngayon, ginawa ko na hati sila ng lola mo eh. Kahit lumilitaw na ang tita mo ang nagbabayad lahat, hinati ko na. Kapag ka co-owner rin dalawa, sila ang may-ari. At kapag apo ka lang, wala kang karapatan sa pag-aari ng lola mong namatay. Unless patay na yung nanay mo. Eh, buhay pa yung nanay mo eh. Siya ang tagapagmana ng lola mo. Sagot! Asunto areglo! Areglo, ma'am. Anong kondisyon? Umuwi na lang sila sa kanila at piperma sila na hindi na nila ako guguluhin. Oh, tatanungin na kita, anong gusto mo naman? Gusto ko po yung nanay ko ang kaharap niya, hindi ako eh. Ang nanay mo, ikaw nakatuloy dun. Hindi naman yung nanay niya. Nanay na naman sasabihin mo. Ikaw ang nagdoroon eh. Ikaw ang nagsabing papatay. Kayo Kasi sila po ang may problema ng nanay ko, hindi naman ako eh. Ikaw ang problema niya, hindi nanay mo. Kaya nga ikaw nireklamo dito eh. Ano nga gusto mo? Uwi na lang po kami. Uuwi na lang sa Pasay. 15 days. Bigyan natin ng 15 days. Okay? Ako na nakikiusap sa'yo. Kasi mag-aano pa ng mga card yan, mga ano ng anak niya, para maasikaso habang nandoon, para ma-transfer doon sa public school sa Pasay. Patas lang tayo. Gusto ko sana manatili kayo doon, pero pinag-aralan ko historical background itong problema niyo. Ang makapirang hatol dito ay ibigay natin ang nararapat sa tiya mo, kay Dailinda.
O sige, tawagin na natin si Atty. Dakpano para sa inyong kompromiso. Ang kaso, grave threats at injectment. Kami na nakalagda sa kasunduang ito'y napag-usapan na pagkasunduan ang mga sumusunod. Una, nangangako si Normalin na aalis na sila at ang kanyang pamilya sa bahay at lupa ni Dailinda Mota sa loob ng 15 araw mula ngayon. Ikalawa, uuwi na lamang sina Normalin at Henry sa dati nilang mga tinutuluyan at magsisimula ng panibagong buhay. At hindi na nila muling gagambalain pa si Dailinda. Ikatlo, aayusin na lamang nila Dailinda Mota, Normalin Ayoste at Henry Ayoste ang kanilang relasyon bilang magkamag-anak at magkaroon ng katahimikan ang kanilang pamilya. Lagi nating tatandaan, pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation.